Hello mga kadiskarte, ngayon naman ay pag-usapan natin ang poultry na nakatayo sa ibabaw ng fish pan o sa ibabaw ng palaisdaan. So ang idea na ito, ipapakita ko lang sa inyo bakit nila ito tinatayo sa ibabaw ng fish pan. Ngayon ko lang din to nalaman na ganito pala ang idea sa pag-alaga ng manok para hindi mangangamoy at the same time pwede ka din kumita ng dubli-dubli. Ang idea na ito mga kadiskarte ay nagmula pa sa ibang bansa. So kung pag-usapan natin ang agricultural technology, mas advanced yung ibang bansa kumpara sa atin. So ngayon kahit pa paano makakuha tayo ng idea na pwede natin i-apply dito sa Pilipinas. So ngayon ang pag-usapan natin mga kadiskarte, bakit nila naisipan magtayo ng poultry sa ibabaw ng fish pan at bakit nila naisipan na magtayo ng fish pan sa ilalim ng poultry. Ang benepisyo na makukuha nila kung mayroon silang poultry sa ibabaw ng fish pan, ito ay iwas din sa mga ahas, no? Kasi ang poultry, mabango yan para sa ahas. Yung mga manok dyan, kakainin nila. Pangalawa, yung dumi ng manok ay malaglag lang din sa ilalim. Ibig sabihin, diretso na yan ipapakain doon sa isda. Kasi ang fish pan na ito, ang mayroon dyan ay bangus, tilapia at hito. Sa ganitong uri ng pagpatayo ng poultry, kahit may kapitbahay ka pa dyan, ay hindi yan magreklamo. Mas gusto pa nga nila ng ganyan kasi hindi mangangamoy. Baka nga yung kapitbahay mo kapag bumili ng itlog ay bumili na din sila ng tilapia or bangus ba para pang ulam nila. So ganyan kaganda ang idea doon sa ibang bansa. Tulad nito mga kadiskarte, ang pag-alaga ng broiler. Tingnan mo siyempre, ang tae niyan, diretso na yan, mahulog dun sa tubig. Ibig sabihin, yung tilapia sa ilalim, nag-aabang na. Kung napapansin mo, talagang matataba talaga yung tilapia dyan or bangos. Hindi talaga sila magugutom kasi oras-oras magdudumi yung manok na yan Hindi naman pwede kung buhaya ang inalagaan dyan, nilagay sa tubig. Siyempre, ang dyan, mga isda, para naman lumaki ang kita yung may-ari ng fish pan at saka may-ari ng poultry. Hindi naman natin pwede sasabihin na kung swimming pool ba yan. Siyempre kung swimming pool yan, sino bang gustong maliligo dyan? Siyempre ang inalagaan dyan para naman hindi sayang yung tubig, siyempre isda. Kung titingnan mo, talagang makikita natin yung isda Mga ganyan yung galawan ng isda. Siyempre kumakain na talaga yan. Ang galing, di ba? Talagang matalino yung gumagawa nito, yung mga negosyante. Talagang matalino. Tuwing kumakain ng manok, nalaglag yung pagkain, yung dumi ng manok. Ang kagandahan kasi dyan, yung pinakain sa manok, yung feeds na yan ay nagiging pagkain na din yung isda. Kasi hindi naman nakakalason yan. Kumbaga hindi naman siguro nakakadiri. Kasi kinakain ng manok, tapos dinudumi ng manok at kinakain ng isda. Kumbaga walang sayang, kumbaga isang effort lang tuwing nagpapakain ka ng manok. Siyempre parang nagpapakain ka na din ng isda. Ganun lang kasimple. Yan ang logic. Ang buhay ng manok, ang saya-saya nila dito kasi nakalanghap sila ng preskong hangin kasi nasa ibabaw sila ng tubig. At hindi na nila maamoy yung dumi nila. At iwas din ito sa sakit. Siyempre, nasa tubig na sila nasa ibabaw na Kaya pala minsan na tuwing kumakain ako ng bangos at tilapia, talagang nalalasahan ko na yung panlasang manok. Kumbaga, kumpleto na. At least alam ko na yung mga idea, mga technique. Ganyan lang pala. Malay ba natin kung ganyan ang proseso sa pagpakain ng bangos or tilapia? Di ba hindi naman natin alam yan kasi hindi tayo pumunta doon sa kanilang fish pan. Kumbaga nasa merkado lang naman tayo. Pati nga yung mga tindera-tindero dyan sa merkado, hindi nga nila alam kung anong pinakain sa isda Di ba? Tingnan niyo sa ilalim nito, yung tilapia. Yan nag-aabang na. Pero malinis yung tubig Ganyan kaganda yung nila doon fish pan. Siyempre, yung normal naman siguro yan, yung dumi ng manok, ipapakain sa isda. Kasi hindi naman yan nakakalason. Kumbaga, hindi naman yan hindi naman yan nakakasira siguro sa atin kasi pinakain ng manok yan ang galing, di ba? Hindi mo na kailangan dito magpagod na maglinis ng dumi ng manok. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng tao, tagahakot. Hindi na, kumbaga diretso na. Wala ka nang kapagod-pagod talaga dito kapag ganito ang sistema mo sa paggawa ng poultry. Sa paggawa ng fish pan. Ito talaga ang tunay na madiskarte. Kumbaga diskarte lang ang labanan dito. Kung paano mo mapagaan yung ginagawa mo, mapabilis. Yan ganyan lang kasimple. At least ang importante ito, doble yung kita mo dito. Nagbibenta ka ng itlog
may isda pa. So, doble na yung kita. O, alam nyo na, sa mga gustong magtayo ng poultry, magtayo ng fish pan, at least may idea na tayo. So, ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa. So, ganun sila ka-high-tech doon. Ganun yung ano nila, proseso. Kapag nagpakain ng manok, nagpakain ng isda, wala nang ka-import, kumbaga isang import na lang. O, tingnan mo naman, oh. Pero dito sa Pilipinas, may nagsimula na nito. Okay, hindi ko alam kung lumago na yung sinisimula niya, kung anong nangyari. Ito, panoorin yung video. The chicken. Piyak, piyak, piyak. Piyak, 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 piyak. Piyak, 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 piyak. And sa ilalim, would you believe, ang daming tilapia. Ayun, nag-aabang sa chicken. Wala, sayang, mama. Oh, yun. Tilapia. Sabi nga mga iba, patigat tayo ng manok, alang kasayang pa. Sayang mo lahat. Oo. Patayin, meron. May pagkain pa na gano'n. Ano? Yabo. Maybe aray-aray. Yeah. Very shy to you. Nakasakta po ba ilaw? Ay, hindi na. Makuryente ka. Hello. Wow. Pampagkano doon sa pagkain? Oo nga eh. Hindi dapat sila. Kahapon gutom na gutom. Pinabili ko lang. Tilapia, but really like it. Oo, tilapia. Oo nga eh. Sabi nga eh, doon pa nga kami naghahanap sa San Fernando eh. Wala na kami mabilhan. Buti na lang, pagdating dito may bukas. Ito mismo sa Hagunoy. Yung mga shop-shop lang, ang mga tinda-tindahan lang. O, di ba napanood na niyo yung video na talagang Pilipino. Kumbaga, at least nagkaroon sila ng magandang diskarte, nakakuha ng idea, baka nakapanood sila ng video sa ibang bansa at ginagaya nila. O, ang importante, mayroon silang diskarte at nakakuha ng bagong idea. Tulad niyan, mag-alaga ng manok, tapos may tilapia sa ilalim. O, ganun lang kasimple. Diskarte lang talaga ang pag-negosyo. Sana lumago itong ginagawa ni Kuya, no, yung negosyo nila. Okay, sana lumago ito, kumbaga para mas marami pang mga nabubuhay na tilapia. The more na maraming manok ang binubuhay mo, mas maraming tilapia at bangos ang mabubuhay mo din. Kasi libre na yung pagkain sa mga isda eh. Ganun kalupit, ganun kagaling, okay? O, maraming salamat mga kadiskarte sa inyong pagpapanood. Kahit papaano nakakuha na naman tayo ng bagong idea.